Hindi yung ikaw ang magiging daan para mapalayo ang tao sa Diyos. Paano ba yun? Pastor, pwede ba yun? Pwede bang ang isang tao ay mapalayo sa Diyos dahil sa atin? Pwede ba? Oo, hindi. Pwede. Oo, hindi, o pwede. Pwede kung yung kiniklaim mo na binago ka, hindi naman nakikita sa iyo yung pagbabago. Ay, akala ko ba binago to lang? Ba't ganun yung ugali mo? Diba? So, instead na makukonvince siya na maging Kristiyano rin siya, ay, hindi na. Kasi nakikita ka niya. Ay, ganito pala. Ganito pala. Damay pang lahat. Ganito pala sila. Ikaw pa lang yan. Diba? So, ang kagandahan naman yan, kung ikaw yung peacemaker, ikaw ang naging daan para ang tao ay mapalapit sa Diyos, tatawagin kang anak ng Diyos. Ang pinakaunang-unang peacemaker, ang pinakaunang-unang halimbawa ng pagkakasundo sa Diyos ay ang ating Panginoong Jesus mismo, na siyang tinatawag na Son of God. Siya ay Son of God, begotten Son of God. Sabi sa 2 Corinthians 5:18, okay, now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. And sabi ni Paul, siya yung sumulat nito, and has given us the ministry of reconciliation. So, ang Panginoong Yesus, merong dalawang advent. Okay? Dalawang advent or dalawang pagpunta dito sa lupa. Ang first advent at saka yung second advent. Of course, yung second advent, ito na sa second advent. Yung second advent, judgment ang daladala niya. Babalik siya dito sa lupa, ang daladala niya ay judgment, paghukom. Okay? Pero, yung first advent, yung pangalawang advent niya, nakasakay siya sa puting kabayo, may hawak na espada. Okay? Andun sa clouds. Which means na ang daladala niya ay paghukom, judgment. Pero yung sa first advent, or first coming ng ating Panginoon Jesus, kailan ba nangyari yung first coming? Yung second coming, padating pa lang. Malapit na. Pero yung first coming, kailan ito nangyari? Nangyari na ba o hindi pa? Ha? Nangyari na ba? Tinatawag natin itong Christmas. Ang first advent o yung unang pagdating dito ng ating Panginoon Jesus, tinatawag natin Christmas. Pinanganak siya doon sa sabsaban bilang isang humble na Messiah. Okay? At namatay siya doon sa krus para ang tao ay mailapit niya sa Diyos. Kasi ang tao ay naging magkaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Sabi sa Isaiah, our sins has separated us from God. Naging malayo tayo, naging nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero inalis yan ng ating Panginoon Jesus. Siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan. Hindi lang ng Israel, hindi lang ng isang tao, kundi ng buong mundo. Inalis niya yung kasalanan at dahil dyan, ngayon, naibalik tayo, nagkaroon ulit tayo ng relationship sa Diyos. Now, sabi nga ni Paul, pwede na tayong tumawag sa Kanya ng Abba, Father. Alam niyo ibig sabihin ng Abba, Father? Daddy. Diba, pag yung anak mo, tawag sa'yo, o Dad, yung sa Papa. Tatawagin mo, o Dad. Ganun, diba? Kasi meron kayong, bakit mo nasasabi yon? Meron kayong very, very close, very, very intimate na relationship. Yan. Later on, mapag-aaralan din natin, sasabihin ng Panginoon Jesus, ganito kayo manalangin. Paano daw tayo manalangin? Ama naming Diyos. Diba? Ama naming Diyos.
Ama namin nasa langit, sabi niya. Now, tayo ngayon ay mga anak at ang tawag natin sa kanya ay Ama. Kung ikaw ay katulad ng ating Panginoong Yesus na nagiging daan para mapalapit ang mga tao sa Panginoon. Ang tanong, paano ba natin sila mapalapit sa Diyos? Kung napapalayo sila sa nakikita nila sa atin na kabaliktaran na pag-uugali, paano naman sila napapalapit sa Diyos sa pamamagitan natin? Paano? Kailangan natin nagbabahagi ng salita niya. Kasi yun yung mabuting balita. Yun yung good news of salvation. Nasa pamamagitan lamang ng good news na yan lang yung only way para mapalapit ang mga tao sa Diyos. At hindi nila malalaman yan kung walang magsasabi. Okay. Ito naman. Sapat na ba yung nakikita nila na mabuti ka? Sapat na ba yung nakikita nila na mabait ka? Uy, makita nila, ay, ang bait naman niya. Ano kayang meron sa kanya? Diba? Sapat na ba yan? Anong kulang? Kailangan mong magsalita. Kailangan mong sabihin ano yung meron sa'yo na wala sa kanila. Diba? Kailangan mong sabihin na ganito yung magandang balita. Ganito ako binago ng Panginoon. Kailangan naririnig nila iyon. Kasi kung hindi nila maririnig, paano nila malalaman? So kung walang magsasabi, paano nila malalaman? At sabi nga sa Romans 10, faith comes by hearing, di ba? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Eh kung walang nagtuturo ng Word of God, kung hindi nila ito naririnig sa iyo, yung dahil mabait ka, hiningitian ganun. Diba? Kailangan din nilang marinig. Kaya nga, importante na kabisado natin ang mga salita ng Diyos. Especially yung gospel. Especially yung gospel. Kasi yan yung power of God for the salvation of men. The gospel is the power of God for the salvation of men. At pag nangyari ang mga bagay na ito yung maganda dyan. Tatawagin kang anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Kasi wala naman magsasabi niya, ay, hindi ako anak ng Diyos. Diba? Makausap ka ng kahit na sino, sasabihin nilang lahat, anak ako ng Diyos. Alangan naman, aminin nila, anak ako ng Diablo. Diba? Meron pang gagawa nun? Walang gagawa nun. Palagi nilang sasabihin na anak ako ng Diyos, di ba? Lahat naman tayo anak ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos ay nagbabahagi, nagbabalita ng magandang balita o ng mabuting balita. Okay? So, amen ba doon? Amen. Kaya natin maging peacemaker? Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya. Imagine, inuusig ka, iniinsulto ka, magagalak ka at magsasaya. Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Of course, ang kausap niya dito ay yung mga apostles. Okay, yung time ng mga alagad, ay bago ang mga alagad ay ang mga propeta. Okay, so yung time na yon, ang mga propeta ay inusig ng mga
religious leaders. Si John the Baptist, anong ginawa kay John the Baptist? Pinugutan ng ulo. Si Isaiah, Jeremiah, lahat ng yan ay mga inusig ng mga Israelita. Pero sa ating panahon ngayon, ang mga example natin ay ang mga apostle at yung mga tinatawag nating mga church fathers. Ano ba ang nangyari sa mga apostles? Si James, na kapatid ni John, the Beloved, pinatay siya ni Herod Antipas. Pinapatay siya. Si Peter at saka si John, pinakulong sila. O Peter at saka si James, pinakulong sila ni Herod. Di ba? Si James, pinapatay ni Herod, pero si si Peter, ay balak ni Herod na patayin ulit. Yung anak ni Herod, si Antipas. Balak na ipapatay ulit, pero sa pananalangin nila doon sa Book of Acts, napalaya si Peter. Pero si Peter, ipinako sa krus yan, ang pabaliktad. Reverse na cross. Kaya nga yung tinatawag na Peter's Cross, diba? St. Peter's Cross. Si John the Beloved, paano siya lang yung na-persecute pero hindi namatay. Inilagay siya sa banga, tapos binuhusan siya ng wax, kumukulong wax. Ang sakit nun. Eh yung matulog ka nga lang ng patak ng kandila. Ang sakit. May kakilala kami na sabi nila kinukulong daw. Dinala doon sa Arayat yata, Mexico. Pinatakan ng kandila sa kamay. Pag makita mo siya ngayon, puro kwan yung kamay niya. Puro pasal